Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Maharlika News. Iminungkahi ni Senate President Vicente Sotto III na gamitin ang dating patakaran sa impeachment na ipinatupad noong paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona sa posibleng impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay Sotto, practical umano ang hakbang na ito upang maiwasan ang paglikha pa ng panibagong rules na maaring magpatagal sa proseso sa Senado. Ipinaliwanag niya na nananatiling epektibo ang naturang framework dahil wala umanong itinakdang sunset provision ang impeachment rules na ginamit noon. So ito ang sabi niya. It is in effect, kung tutuusin, wala kaming nilagay na sunset provision doon sa impeachment rules sa panahon ni Justice Corona. Ipinapahiwatig ng payag na maaring pagtuunan ng Senado ang kahandaan at bilis ng proseso sakaling umabot sa trial stage ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Okay. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan dito ha. Parang ipinagmamalaki pa ni Senator Sotto na kabilang ako dyan ha. I was once a senator judge. Sino pa ba? Marami siyang kasamaan eh. Kung hindi ako nagkakamali ha. I think Lacson kasama na dyan. Lapid. I don't know kung kasama ba si Loren Legarda. Marami sila eh. Si Risa Ontiveros, kasama, kailang isa siya sa testigo laban kay Chief Justice Corona, or siya yung nag-facilitate sa mga research, records, and everything. Na kung isuma total natin, para sa akin lang ito palpak. Maling-mali ang desisyon nila. Kinonvict nila ang Chief Justice ng dahil sa kanyang salin only to be cleared na by the Sandigan Bayan. Yan, Merisi Gaba. Na nalulungkot ako sa nangyari kay Chief Justice, late Chief Justice Corona, dahil pinigas yan ang gusto ng dahil sa yung desisyon ng Supreme Court na hindi paborable sa Hacienda Luisita. Hindi bumigay na the late Chief Justice Corona stood his ground. Kaya, in-impeach siya. Lumaban siya. Na-convict na siya, but later on, ulitin ko, marunong talaga ng Diyos. A few years after his death ba yun, cleared siya ng Sandigan Bayan. Sino ang mas mabigat? Impeachment Court o Sandigan Bayan? Ako, Impeachment Court, political lang yan. May mga ugong-ugong pa doon na malaki ang bigayan. Sino pang nagsabi nun? I think Jinggoy Estrada, kasama atanong. May bigayan, may pressure from Palacio. Yan ang impeachment ni Corona. So ngayon, gagamitin ulit ang rules ng Corona. Bahala kayo. Kahit anong rules ang gamitin ninyo, walang problema sa akin Kasi alam ko handang-handa ang defense team ni VP Sara. Binabati ko sila ngayon ng kamera na bakit ayaw niyong sumagot? Bakit ayaw niyong magpakita? Magpakita naman kayo sa April 29. Kaya lang nag-announce na ang defense team na hindi ulit magpapakita si VP Sara sa April 29. Yan. Dididmahin sila ng tuluyan ni VP Sara. At ang labanan, ang bloodbath, doon na lang sa impeachment trial. So, kailan kaya ito? Ako na. Kung pwede nga, bukas makalawa, impeachment trial na Dahil Dalawa yung napanood kong impeachment trial ha.
kay dating President Joseph Estrada at saka kay dating CG Corona. Napaka exciting makinig sa mga cross-examination eh. Ang galing. Na-imagine ko na, tatayo si Trillanes, witness stand. Tatayo si, sino ito? Madriaga, ang mag-cross-examine. Pabayaan na lang man, puros abogadong di kampanilya yung kay BP Sara, Fortune, Narbasa. Ay, nako. Yan na yung isa sa mga pinakasikat na law firms sa bansa. Fortune and Narbasa. Plus, dyan yung mga batikang senator judges, Marcoleta, Cayetano, abogado yan, magkapatid na Cayetano. Ano pa? Si Senator Amy, nakatapos din ng abogasya. General Senator Judge Bato, I don't know kung anong mangyari. Kaya, bring it on. Kahit anong rules, pwede. Kasi, simple arithmetic ni Senator Marcoleta, panalo na tayo eh. Kailangan nila, itong anti-Duterte, kailangan nila ng 16 votes to convict the BP. Eh, ang mga majority senators, 15 lang. Di kulang sila ng isa. Ganun lang ang computation niyan eh. Computation ni Senator Marcoleta. O kaming siyam. Wala sila. Tatakutin nila yung tatlo. Eh, kahit takutin nila ng tatlo, mayroon pa namang re-electionist sa majority. 4 na re-electionist na senador. Eh sigurado yan re-electionist, either most likely mag-abstain. At dinakulangan na sila ng 4, 11 na lang. O, granting, natakot nila yung tatlong nasa majority. So, 11 plus 3, 14 pa rin. Wala pa rin, kaya wala na. Hindi pa nagsisimulang boxing, alam mo na kung sino ang mananalo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ini ang natagaan og yero. Mag-atop na ni sila karon. So mo na ni ang gipatindog nila nga balay. O karon nung managyod sa pag-atop, so maayo na gid nga tan-awon kay nahuman na og atop ang among gihatag nga yero. Salamat to Ginoo ta. Salamat sa Ginoo kay ginabangan magsin ug sa nag-sponsor ani nga sin. Yun kay nakabalan yun ni kay nagpuyo rami sa among ugangan. Oo, so nagpuyo lang ka, nagluon lang mo sa ilaha. Oo, so karon nakabalay na gyud mo. So salamat kaayo.